The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. And a good Sunday for you to watch and learn. Okay, today is a very special day for us because we have a husband and wife, a very young couple who started their business even when they were young, and they're still young, because they have found their niche. So, without further ado, let's introduce Edson and Dorothy of Pizza House. Magandang hapon sa inyo. Sunday. Good Dorothy. afternoon. Good afternoon, sir, and to the viewers. Good afternoon. Yeah. Afternoon, everyone. Oo. So Edson, paano kayo nagsimula ng negosyo? Kwento mo naman. Ilang taon na ba itong business ng Pizza House? Pizza House is we started 2015. 2015. Yes. So bali 11 years na kayo, no? Yes. Before that, before the Pizza House, we started ice cream parlor. After that, burger. So Tapos, maraming challenges na dumating sa business namin. Before namin na find out itong Pizza House. pero Edson, hindi ba yung parents niyo ba talagang nasa bakery business na dati? Ikaw, Dorothy, and Edson? Yes, both of us, we grew up with bakery business. So talagang bakery. Ito yung bakery ng mga pandesal, mga Yes, cookies. yes, traditional bakery, which Oo, is 2 pesos, 5 pesos, yung mga breads Oo. like that. So lumaki kayo talaga separately when you were still young, or you Yes, have your own family's business talaga? Yes. With our own respective families, we have our own bakery. Before Okay. we got. So Yes. anong learnings niyo doon? Is it something that you can use now? What you have experienced with your parents, yung exposure ninyo sa negosyo? Yes. Growing up with a bakery background business, it became our foundation to become an entrepreneur. Right. Yun ang importante, di ba? Yes. So, nagsimula kayo talaga dyan they're from Bicol, by the way, ladies and gentlemen. Homegrown Bicol, okay? So, paano? Kwento mo naman yun. Sinabi mo, Edson, nagsimula kayo ng ice cream business, tapos nag-hamburger. Bakit kayo nagsimula nung ganon? Ano naging incentive nyo or decision bakit nagsimula kayo? Syempre, we decided to have our own family. So, nag-iisip-isip po kami ng business to survive and to earn money for ourselves. So, we ventured into other business like ice cream, parlor, burger, and bakery, the traditional bakery. Then, before Pizza House, bakery. Ano naging challenge doon? Ano naging challenges doon sa ice cream tsaka hamburger? Yung naging challenge is parang it's very hard to sustain a business. Parang ang daming pag walang tauhan, low sales, yun ang mga challenges. Then starting up a business is really very hard.
And to Pero sustain sa ice cream business, di ba kayo also. kumita doon? Di ba kayo, hindi kayo kumita sa ice cream business ba, Edson? Ah, it's not enough eh. Parang hindi makaka-survive sa family. So that's why we find another uh like pizza house. Oo. So paano niyo naman na-discover yung Pizza House yan? Ikwento niyo na sa akin yung Ayan. discovery ninyo. Paano kayo nagsimula? Dahil tanda mo, ice cream, hamburger, medyo hindi maganda. Paano naman kayo napunta sa Pizza House? Kasi one day pumunta ako sa isang mall, then na-find out ko meron doon sa food court na isang pizza cart. So tinanong ko yung sales lady kung magkano yung nabebenta nila per day. And sagot niya mga $100. So in imagination na pag-computation, sabi ko, kung 100 pesos times 100 bucks per day Boxes, oo. is equivalent to 10,000 pesos a day. Sabi ko, for one branch alone. yes, and that was cart only. Sabi ko, maganda tong concept na to ah. Why not Tama. na gayahin natin ito? We have a foundation of from bakery. Oo, oo. So sabi ko, pwede namin to i-partner sa Breads. mga bread. So after the following day, so nag-try na po tayo ng ng pizza. So ang displayan namin before is yung mga skaparate lang. So doon kami po nag-umpisa. Aha. So, paano, may trial and error ba doon sa pizza? Yes, of course. Ano ng trial? Kasi, okay, foundation mo, bakery. Pero hindi naman porke bakery ka, makakakuha ka agad ng pizza. Ilang beses kayo nag-trial? Marami po, Sir Boots eh. Kasi yung una, yung dough namin is matamis. Oo. Okay. So yung mga tao pala ayaw nila ng matamis. So nag-adjust din kami. Oo. Aha. So adjust ng adjust. Pero Yes. paano kayo mag-asawa, nagwe-work kayo as a team? Paano nyo Yes. dinidecide yun? Yung, okay, Dorothy, ito ba gagawin natin? Ano yung decision making ninyo, Edson? Since Edison has a culinary background po, tapos my passion is cooking naman po talaga. Si Edison po ang nag-experiment ng dough while I experimented on the sauce and the toppings. Tapos, a lot of trials and errors po. Then, hanggang sa nakuha po namin yung taste bud ng Nagenyo. So yun yung mga Nagenyo, no? Mga taga-Naga, okay? Kasi hindi yung gusto nyo yung taste, pero yung customers naman ayaw. So, which is right, no? You're listening to the market rather than forcing your market to understand and like your business, di ba? So, mga ilang buwan nito nangyari, itong trial na ito, Edson? Siguro probably takes mga 6 months to 8 months. Matagal 3 months to 6 months So, hindi ba kayo nag-give up na? Yung baguhin na lang natin to. Gano'n ba yan? Pumasok ba yan? Minsan pag may ang sales, parang sabi ko, tama ba to ginagawa natin? Parang kasi minsan nagbebenta na lang kami ng mga $5 a day. Then yung sige, sabi ko, try. Wag lang tayo mawala ng pag-asa. So later on, sinuswerte naman later on, unti-unti naman siya po, tumataas yung sales natin. So dumadami na. So probably sinabi mo, bakit yung sabi nung cart na yun 100 boxes a day? Imposible, di ba? Para bang try and try, di ba? Yun ang naging motto mo, no? Try and try natin. Sige, baka ma-perfect din. So kailan yung sumipa na talaga ang Pizza House? Ayan, maganda. Kailan kung let's say like ilang store na kayo from that time on? Yung sumipa na talaga yung paglabas ng baby number 1 namin. Okay. Siguro may halong swerte na din po. That Okay. was 2016.
Okay. 16 to 18. Yun yung 1 month, nag-open po tayo ng mga 2 branch. Pagkatapos, Then after that, nagtuloy-tuloy na po. okay. So, ano yung bakit Pizza House ang pangalan ninyo? 'Yon, para bang HAUS. Ah, mapunta tayo doon sa pangalan ninyo. Paano kaya nag-arrive ng ganung pangalan? Pwede namang Edson and Dorothy Pizza, hindi ba? Yes, actually po, today po, it's EDC Pizza House na po. Kasi trademark na po natin. Kasi yung Pizza House is very, ano lang po siya. Hindi po siya general, parang ganun lang po siya. Okay. So, Pizza House, since we sell pizza, sabi ko, mabilis makuha po ng tao na pizza yung product, Pizza House. It's a house of pizza. Then EDC is our initials, Edison and Dorothy Chen. Oh, ang galing nga. EDC Pizza House, okay. Yes po. So, nag-renovate ba kayo talaga? Ano ba yung itsura? Papakita natin mamaya yung itsura ng simulang-simula Yes. ng Pizza Yes. House. Bakit nyo naisipan mag-innovate? Bakit? Pwede naman yung okay na kung nagsimula tayo ganito, wag na lang, di ba? Anong pumasok sa isip ninyo? Kasi we think na pag hindi po tayo nag-innovate, parang maiiwan po tayo ng panahon eh. Kaya Or- need po nating mag-innovate every then and now. Okay. So sa simula, ang pizza ninyo ay prepared na, di ba? Dinadala na lang sa mga tindahan. Yes po. Pero paano yung innovation na ginawa ninyo mula noon? Nag-try din po tayo sa store, ginagawa po yung pizza, freshly made. Then Mhm. naisip po na para maging okay po sa inventory, sa commissary na lang po gagawin yung pizza, then delivered. Fresh each day. Oh, fresh each day. Okay. Fresh So, made. ilan na ang branches ngayon ng Pizza House? Okay. So, yan ba ay nasa Naga lang or yan ay ilan na ba ang branch yan sa Bicol? Dito po sa Bicol, we have 38 branches. And in Isabela, we have 8. And in Tacloban, we have 4. Oh, so lumabas na rin pala kayo ng Bicol, ha? So, saan yung una yung pinuntahan? Yung Isabela? Yes po, in Isabela. Okay. And then later on, yung Tacloban. Yes, yung Tacloban po, sir, is lately lang po. Nag-open po tayo dun by December. Okay. So basically, anong target ng Pizza House ngayon for 2024? Anong forecast ninyo? Ang forecast po natin is we have plan na po in Albay area and in Cam Norte area po. So more or less nag-aano na kayo. But paano ngayon yung mga manpower ninyo? Ayan, kasi ngayon lumalago na kayo. How do you now maintain your good manpower? Yun. Sa manpower naman po, sir, syempre hindi po maiiwasan na mahirap po maghanap ng trusted na mga employees po natin. So, what we practice right now is to share. Parang sharing is caring po. We give back to people who matters to us. Yung employees na from the start, nandyan na po. Yan po yung pinapractice po natin. Meron po kaming program right now to help them para parang umakyat na din sa ladder. Okay. Meron din kayong advocacy. Nakikita ko na meron kayo tuwing every year parang you give back something to the community. Ano ba yung activity na yon? Nagbibigay po tayo ng minsan mga pizza, minsan yung may mga rice, may mga noodles, so binibigay natin sa mga less fortunate po. yes. Sa community po. So different communities ang ginagawa Yes. nyo. Yes. Meron akong napansin na during pandemic, meron kayong ginawang isang fantastic community. Anong ginawa nyo during pandemic? Kasi
Siyempre lahat naman tayo tinamaan ng pandemic, no? Anong ginawa ninyong mag-asawa during pandemic? During pandemic po, sobrang hirap ng ano, ng biglang biglang nag-close yung ano, nag-shutdown yung mga business. So, 1 month po kami close, eh. So, napakahirap nun, kasi iniisip mo yung mga tao na papaswelduhin mo, yung mga rental na babayaran mo, yung mga supplier na may mga utang na Mm. hindi pa namin nababayaran. So, it's a big challenge po. So, hindi ka kami ni Dorothy, sabi ko, "Wag tayong mawala ng pag-asa." So, sige lang, sige. So, Nagbigay tayo. We shared. Since meron pa naman po kami na itabi, nag-share po kami first sa employees po. Kasi Okay. sila ang nandun. They're just waiting po. Tapos, syempre wala po silang ma-feed for their family. Parang nag-reach out na din po kami na, okay, may maitutulong po kami. Nagbigay po. So in other words, you don't live only on your own, but you Yes. also share, di ba? Yes. Kumbaga, lalo na yan during the pandemic, talagang hard up, di ba? So, but again, look at the blessings that you're getting, di ba? Yun ang isa. So, again, maiba tayo. Okay, maraming nanonood sa atin, mga mag-asawa, mga gustong magnegosyo. Ikaw, Dorothy, ano bang mapapayo mo sa isang housewife na nag-iisip or probably gustong mag-improve ang negosyo? Ano ba ang mga papayo mo sa asawa, sa the wife? Okay. As for me po, sir, you can do both po. As a mother, wife, then an entrepreneur po. Pero, syempre, you have to pray po. Pray to God first. Then, syempre, yung husband mo, communication, open communication, teamwork. Tapos, help each other po. Dapat may Okay. dedication ka din po talaga. O si Edson naman. Yan. Si Edson naman, yung the man of the house. Ah. Paano naman yung mga advice mo sa mga husbands na gusto magnegosyo? Ano ang mga tips ni Edson? kung may naisip kayo sa mind nyo na maganda itong concept na 'to, as soon as possible, gawin nyo na. Kasi mahirap yung tsaka na. Mhm. Yung tsaka na, bukas na. Yes, yes. Tinatamad ako, di ba? Yung gano'n, di ba? But kagaya mo, Edson, hindi lang ikaw contented sa Bicol, but lumabas ka, pumunta ka pa ng Isabela. Imagine, ang layo nun, ha? And then also Tacloban. So, isang lesson siguro dyan is yung kagaya mo, ninyo, na you take advantage of the opportunities, di ba? Yes, of course. Don't be contented within your own area. Yes. Correct? So, yun ang ano doon. So, again, total stores, number stores is how many? Ilan ang total na? Mga 50 sir boots. 50. Wow. In a matter of ilang years? 10 years? 2015, di ba? Simula kayo. 9 years po. 9 years. Oh, mabilis ha? Mabilis. So, isa yan sa mga traits na hinahangaan ko, no? Kasi talaga nakafocus kayo doon sa negosyo talaga, di ba? Rather than have other businesses, di ba? So, yon. So, kailan ba pupunta ang Pizza House sa NCR daw? Yan, may baka yung nagtatanong kasi mga nanonood sa atin, iba-iba di ba? Or paano ba kayo mako-contact? Yan, Dorothy. Paano kayo mako-contact? Yung sa mga interesadong maglagay ng branch sa iba-ibang lugar, ba Cebu or Mindanao, paano kayo mako-contact? Open to franchising naman po tayo. Yung who wants to franchise Pizza House, open na din po tayo. Okay, so how can they contact you, Edson, Dorothy? We have our email, contact number, and website. Facebook. Nasa website, We're nasa active at Facebook. nasa Facebook din Yes. kayo, di ba? So, ano ba hinahanap ninyong character ng franchisee ninyo? Yan, importante yan, di ba? Kasi nagba-branch out kayo. Ano bang character ng franchisee na hinahanap ninyo?
Siguro Sir Butch yung ano, yung may puso at dedication sa ano niya, sa ginagawa niya. Mhm. Hands-on po dapat. Yes. Hands-on. Okay, hands-on meaning talaga nakatutok sa negosyo ng Pizza House, di ba? So, kasi siya yung representative. Hindi lang po yung may sinasabing we have the money, dapat po hands-on po talaga. May passion po sa business. Tama yun. Siyempre, meron kang pera, pero kailangan mo naman ng passion para lumago yung business, di ba? So, yeah. So, again, hindi ko na kayo-interrupin kasi it's a Sunday. I want you to enjoy with your family. Ilan na ba ang anak? Ilan na ba ang... Tatlo na po, 2 girls and 1 boy. ba, 2 girls and 1 boy. So, habang dumadami ang Pizza House, dumadami rin ang mga anak, di ba? So, para bang blessing, no? So, yeah. So, again, congratulations, Edson, Dorothy. And I understand you got a lot of awards. Ano ba yung award na nakuha ninyo for the last year? Mukhang nababasa ko kayo sa mga awards. Ano ba yung award na nakuha ninyo? Of course, gusto namin magpasalamat kay Sir Butch kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi din kami makikilala. Yung award na po yung Sa na-receive Rising namin is from Rising Tiger magazine. Aha. Rising Tiger, yes. And so you were awarded as also the Bicol local government gave you a recognition, di ba? Na nabasa ko sa Facebook niyo yun. Ano ba yun? Yes, from LGU Naga. Aha. So binigyan kayo ng recognition, no? Imagine, no pain, no gain. Tama nga, di ba? Sabi natin, kung nag-give up na kayo, wala naman kayong ganyang recognition, di ba? So it's a very inspiring. And also, I saw that you are part of the coffee table book ng Rising Tiger. Sino-sino ba yung mga kasama nyo doon? Doon sa coffee table ng Rising Tiger. Yung mga tycoon po yun sir. Parang sila Comedic Chairman, Okay? sila Mga ambassador. Ambassador of Thailand, yung PCCI President, Yes. Oo. sino ba yun? Presidente ng Philippine Airlines, Captain Stanley. Yes po, Nakasama niyo yun. si Lanco, si CEO ng Lanco. Yeah. Okay. Si Mr. Manzano. Yes, and of course si Miss Grace Bondat. Oh, very good. So, again, hindi niyo naman ini-expect yung recognition niya, no? Alam ko, mahihain kayo nung araw, pero again, ngayon, nawawala na yung hiya ninyo kasi, again, let's face it, recognitions come after all your success, di ba? Hard work, di ba? Until now, sir, kinakabahan pa po kami. Talking to you, sir. Kinakabahan. Para bang through 9 years of business with 50 stores and you're still nervous, no? So, again. Reserve po kasi kami, sir. Reserve. But thanks to you, sir, unti-unti po kami sa tao. So, lumalabas na yung pagka doon sa shell ninyo, no? Nagkakaroon na kayo ng confidence, okay? Yes po. Yeah. So, really, I'm glad to be of help. And again, I'm very proud of Pizza House. Keep on that progressive expansion. And again, God bless you all, no? Okay, maraming salamat ha. Maraming salamat and keep in touch ha. Thank Okay. you. Thank you po, sir. Bye-bye. Day po. Happy Sunday.